Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Oo. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! And good evening, everybody, and welcome to another night of Chikahan with Mommy Ray. And imagine ninyo, this is the last Monday of July. At parang next week, 2 months na lang, bare months na tayo, at Pasko na naman. Malapit na naman ang ating Christmas season dito sa Philippines. But before that, syempre, dito muna tayo sa aking Chikahan with Mommy Ray this Monday. And before we start it, please, sabi ko nga, always make it a habit every Monday, Wednesdays, and Friday. Of course, I start the week with Chikahan with Mommy Ray. And then every Wednesday, our podcast, Up, Top, Down Low with Rian Aragon and Ryan Howe. And of course, every Friday, Coffee Chat with David. At lahat po yan, 7 p.m. which mapapanood nyo po sa aming Ignos Novus Artist Management Facebook page. Same with our Instagram. Plus, like, follow, and subscribe our TikTok account at ignosnovus.official. Plus, please, like, follow, and subscribe. Also, our mother company, First Son Production of Facebook and Instagram, First Son Production, and of course our YouTube channel, First Son Creatives, na which mapapanood nyo ang aming live events way back Wednesday at saka yung mga feedbacks and audience feedbacks of our theater show. Ayan. Tong gabing to, maganda ang pag-uusapan natin because my guest is a working student. Tingnan natin kung paano niya napapagsabay mag-aral habang nagtatrabaho. Paano na niya nai-squeeze lahat sa schedule niya? Kasi ang daming ganap ng ang aking guest. And I want to know if how being yung mga kabataan tong panahon na to. Kasi di ba hindi natin minsan naiintindihan yung mga gusto nila. At ano pa yung mga gusto pa nilang mangyari sa kanilang mga buhay. So please, my guest is a singer, painter, a cosplayer, and a content creator. Please welcome my guest, Kyle Artiliaga. Hello po! Hi, Kyle. How are you? Okay naman po. So far, I'm doing good. Ay, nahirapan ba pumunta dito? Ay, hindi naman po. Thank God, hindi ako na-traffic ngayon. Yes. Oo nga kasi yung weather, no? Hindi maganda yung weather. Paulan-ulan po, Yes, exactly. Kyle, I want to know, from where are you? Bale, I'm from Chaong, Quezon pa po. Ay. Villa Escudero, Chaong, Quezon. Ay, talaga. So, may arko ng Quezon province. Yeah, so doon ka pinanganak. Yes po, dun po talaga. So probinsyano tayo. Yes. So pagiging probinsyano ba natin
naranasan mo? Kasi not everybody, with your age. What is your age, Ana? 22 po. Oh, di ba? Kasi hindi lahat ng 22 years old naranasan maglaro sa labas ng kalye. Yun yung we call that larong kalye. Yes, Ikaw, po. naranasan? Opo, talaga naranasan ko po lahat ng yun. Patintero, tagu-taguan, bangsak. Anong bansak? Parang tagu-taguan siya, di ba? Ah, Parang tagu-taguan Ah. po siya. Tagu-taguan, pero another term for tagu-taguan, Yes, po, bansak. parang bangsak, parang may taya, tapos kailangan, yung mga tatago, kailangan nilang mahawakan sa kahit sa katawan. Parte Parang ng sak. katawan. Opo, pag nasak sila nang di nila alam, Yun taya na. ulit sila. Taya sila ulit. So, yun. So, hindi naman napapagalitan ng parents pag umuwi yung parang meron kang kwintas na kulay itim. Ay, nako. Pero parang never pa naman ako nagkaroon ng ganun. Okay. Hindi ko lang sure. Pero at least naranasan mo yung ganung laro. Yes po. Kasi not everybody nowadays, kasi di ba, puro gadget Talaga na. po. So, dun ka lumaki, dun ka nag-aral. From until elementary to high school Yes, ba? po. Sa Chaong Quezon po. From kinder to senior high. Doon talaga. Yes po. Tapos pagdating mo ng college, dito na. Yes po, naglaguna po ako, San Pablo, Laguna. Okay. Sa San Pablo, Laguna ka. Mhm. So, doon na. What is your course now sa San Pablo? Ngayon po ang tinitake ko po ay mass communication. BA Com po. Bakit? Bakit yun naman? Alam mo, ang dami-daming mga kabataan ngayon yan ang kinukuha. Why? Actually, di ko po alam kasi ang gusto ko talagang i-pursue ay arts. Eh doon po sa amin wala masyadong art course. Ang alam ko yun lang yung malapit sa art kasi may production, filming, photography. So ayun po yung tinake ko kasi alam kong magagamit ko doon yung mga talents ko. Okay. So dahil dyan sa sinasabi mong art na yan, kasi nga nakita ko, you're a painter. Kaya Yes doon po. mo gusto, kaya gusto mo art. Can we see yan? Yan ba talaga ang medium mo? Yan. Your painting is always sa rock lang o meron kang canvas? Yeah, meron naman po sa canvas. At kung Ah. saan-saan po ko, ano pong makita ko sa bahay, pinipintahan ko kahoy. Pag may nasimot akong kahoy, pinipintahan ko po siya. Anong gamit Saka- mo? Oil o acrylic? Actually, acrylic lang po. Never pa po ako nag-try ng oil Oo, paint. ayaw din ng anak ko ang oil. Matagal matuyo kasi. Yes, now. Not like with acrylic, parang pwede ka Quick drying. quick dry, and then Yes. you can blend the colors. Mhm. Ano ang medium mo sa painting mo? Sa painting naman po, parang yung sa akin kasi, di ko din ma-describe kung anong klaseng art style. Parang may pagka-abstract na hindi naman siya, ayoko kasi ng sobrang realistic kasi nagmumukhang print. Gusto ko kita yung mga flaws, mga strokes ng brush. Acrylic, yun lang po yung ginagamit ko talaga sa pagpipaint. Also watercolor po pala. Okay. Ganda nung yung mga nasa stones mo, ha? Yes po. So, kailan mo nalaman na you have the magic hands na tinatawag dyan sa art? Actually, ang lahat pong yun ay parang nung pandemic lang talaga nagsimula ang lahat. Nung bata po ako, alam ko, mahilig ako mag-drawing, mag-sketch. Actually, yung likod ng notebook ko nung high school, yung likod ng notebook, puro drawing. May drawing ng mukha, may mata. Yes. Pero nung pandemic po talaga nagsimula akong parang, kasi syempre nung pandemic, naka-quarantine tayo. Kasagsagan pa ng COVID nun. Yeah. Nasa bahay lang. Doon po ako nag-try na mag-drawing ng portrait na malaki. Yeah. Ang first kong portrait nung sa tita ko pa ata, din drawing ko siya. Yeah. Hindi ko na mahanap kung nasan. Ayun po, doon lang po talaga nagsimula na parang natutunan ko. Kasi ako po ay self-taught. Never ako pumasok ng mga workshop. Yeah. Ayun, parang natuto po ako sa sarili ko lang yun. Yo, talaga. gano'n naman talaga. At magpapatuloy tayo ng kwentuhan kasi ang dami ko nang nakita sa comment section na they want to say hi sa'yo. Ay, talaga? Yes. Hello po ayan. sa mga nanonood. Ayan, sabi nga ni Eunice, magandang gabi po. Hi, Eunice. Hi, Eunice. I miss you. Of course, Rian is here, our host in podcast every Wednesday. Hi, Rian. And of course, my baby, Bebe ko, Gail. Hi, Micaela. I miss you. Magandang gabi po. Ay, si Joshua. Magandang gabi Hi, sa'yo, Josh. Ana. Ay, Joshua. Magandang gabi din daw, Kyle. And Mommy Reggie. Hi, Mom. Good evening. Good evening. And Kyle watching po. Ay, thank you, Mommy. And then, Mary Ann Gutierrez. Heart daw. Yan. And then, si Mommy Doris is here. Good evening, Mom Rachel. Sana ma-interview. Okay. Sige, Mommy Doris. And then, si Ives. Hi, Kuya Ives. Yan, sabi nga, hi daw ni Kuya Ives. And then, hi daw mga, ayan, ang dami na nag-hi. And then, si
Oh, ayan si Yvette. Mga pinsan ko. Oh, di ba? Mag-hi ka Hi, na. Ate Yvette. Ayan. Nanonood Hi, ka pala. Tutoy. Hi, Tutoy, the best Tutoy. ka, sabi nga. And then, of course, si Yvonne, happy Monday evening po. And Mark. Yes, mga classmates ko po. Ayan, maganda. Hi, Mark. And of course, si Morris. Hi, Morris. Sir Morris, Hello. maraming salamat for watching. Sir Morris, wala na. Okay, if you have any questions sa aking guest na si Kai, you can drop your question. Yes. So, bali sinabi mo, yung painting mo is a self-taught lang. Yes po, talaga. Self-taught lang. Pero yung mga paintings mo, nabibenta mo o pinamimigay or you just keep it? Nabebenta po kasi yun nga po, ngayon po nagwo-work din po ako dun sa amin po sa Villa Escudero. Doon po ako naging visual artist noong 2021. Wow! Pandemic pa nun. So pag dumalaw tayo sa Villa Escudero, nandun yung mga artworks Yes po. Hindi ko lang po alam kung, kasi lagi po kasi, thank God, laging sold, laging wala, laging nabibili. Wow! So that's nice. So, parang extra income for kaya ang sinasabi mo na you're a working student. Yes po. So, hindi masyadong kasi you're living in Laguna. So, pinapadala mo pa sa Villa Escudero yung mga painting Actually, po. taga doon po ako mismo sa Villa Escudero. Residence po ako ng Villa Escudero. Oh, okay. Sige. So, parang hindi na mahirap, diba? Opo. Ah, Lalakadin ko lang po yung resort, tapos ito yung mga bahayan namin. Ganun po doon. Okay. Sige. It's like a village po na own ng Escudero. Yeah. So from there, dun din ba ikaw, kasi sabi mo nga singer, so nagiging performer ka din Yes doon? po, doon din po. So Doon parang po ako all in nagsimula. one. So yung pagiging singer mo Ayan. and then the painter mo, doon mo na lahat. Yes po. Yung po parang panimul, doon talaga ako nagsimula. Kaya sobrang thankful ako sa Villa Escudero eh. Paano mo na pagsasama? Kasi sabi mo, nag-aaral ka. Nung pandemic po kasi, after ko mag-senior high, doon po ako parang na-discover ng Escuderos na ang galing ni Kyle mag-paint, bla bla bla. Tapos, hindi po ako agad nag-college nung kasi ginarab ko yung opportunity nila na binigay sa akin. Tapos kaya may time po ako na makapag-paint sa kanila. Pero nung isang year lang naman yung dumaan, naisip ko na isabay yung pag-aaral ko. Actually, hindi po madali na pagsabayin lahat. Kasi syempre busy sa school, lalo pag college. Hindi po talaga madali. Pero namamanage ko naman po, pagod nga lang yung kalaban ko. Like, may pasok ako, usually nagpe-paint ako pamadaling araw na gano'n. So, paano ngayon this year? So, e-enroll ka this year? Yes po. Siguro ganun pa rin po. Parang kaya naman, kaso nakakapagod nga lang po. Pero parang na-immune na yung sarili ko na nagpe-paint ng pamadaling araw. So, kakayanin naman. Kakayanin naman po. Paano mo pa nakakaya yung magiging cosplayer mo? Yan. Naku, most of my cosplays po kasi nung pandemic talaga. So wala na masyado. Ngayon po, pag tuwing Halloween or pag maisipan ko lang, since ngayon nga po busy nga sa school, wala po ako masyadong nagagawang cosplay. Most of them ay mga nung 2022, 2023, mga ganun po. So lahat ba yan nakikita namin sa cosplay mo? Ikaw yung gumagawa ng makeup mo at saka ng costume mo? Yes po, all by myself. Ako ang nag-aayos sa sarili ko, yung mga costume. And also, ang gamit ko pong camera ay ito lang po, camera lang ng phone ko. Sariling edit ko. Saan mo nakukuha yung mga idea na yan? Hindi ko din po alam. Oh my. Hindi ko alam kung... Nung pandemic. Kasi diba, yung Naruto. Si Naruto. So, gagayahin mo na lang. Opo, gagayahin ko lang po siya. Okay. Tapos parang nasa-satisfy ako pag gumagawa ako ng mga looks, nagme-makeup sa sarili. Ganon. So doon na lang yung pero ngayon hindi ka na nagko-cosplay nga. Pero what if paano biglang kunyari, so hindi ka na sumasama kasi di ba may mga may mga competition or gathering, so hindi ka na. Hindi na po ako masyadong parang sa more on sa content ko lang po talaga pinopost yung mga cosplays ko. Okay. So, yung pagiging content creator mo, ang nilalagay mo doon sa mga contents mo, yung mga ganap mo. Yes po, yung mga... Like yung being a singer and then being what you call that, yung pagiging yung painter mo. Yes po. So, doon ka tutok. O sige, eto may nakita ko May nakita ko dyan sabi, proud mom. Ayan na. Oh my God, si Mami. Hi, Mami. Oo, nandiyan na si Mami. Nanonood siya. Sige. Yung Hinuhin ako talaga. Sige, I'm here
Tama ba? Paano ko ba ano yung si Mami? Aimer po. Aimer, proud mom here. Hi, Mommy. Ayan, tapos sabi nga ni Yvonne, sabi ni Yvonne, ano yung isa sa naging motivation mo to keep going sa pagiging working student? Naku, number 1 po talaga yung aking family. Mm-mm. Like, gusto ko talaga silang matulungan in the future. Sakaling pala rin tong lahat ng aking passion. Mm-mm. Gusto ko talaga silang kumbaga, ahon. Mm-mm. Ganun. Oo, no? At yung mga taong Naniwala sa sa'yo. akin. Yes po, yung Parang naniniwala. feeling ko naman that you're on the right path kasi nandun ka na, you're working Yes. now dun sa isang pangalan to, sa isang Resort po. resort, Yes, po. nakakilala, tapos sabi mo nga, lahat ng nagagawa mo, you are blessed kasi nabibenta. So, teka muna, before may mga question eh. Nakita mo, sabi mo, sa stone, yun lang ang mga pinipaint mo, stone, Ay, ano pa, canvas, o naglalagay ka sa bag, sa cup, ano pa? ayun din po sa mga bags po. Parang ginagawa po nilang souvenir kasi yung sa resort. Mm. Sila po ang nagpagawa sa akin ng like, magpapadala sila sa akin ng mga bags, bayong, Mm-mm. or sa bato. Tapos ginagawa po nilang souvenir. Walang parehong design o sila nagsasabi, itong lahat ng bayong na to, itong lang ang design o ikaw ang Ako na po bahala? ang bahala. Like more on, basta more on Villa Escudero. Ganon, ganon. Villa Escudero team. Yes like, po, na kung painting. makikita yung may tawag to yung halaman doon, yung puno doon, yung ganito, yung mga Yes cottage. po. Ganon dapat, Mhm. 'di ba? Okay. Alam niyo, may mga nagtatanong nga po sa akin, Ah, ah. sabi, ba't lagi ka nasa Villa Escudero? Taga dito ako eh. Oo, nga. Akala nila hindi ako taga doon kasi lagi nila nakikita yung mga painting ko, ba't puro Villa Escudero? Mm-mm. Kasi doon din ako nag-work kasi talaga. Okay, sige. Ayan, madaming questions ako nakita eh. Sabi nga ni Mark Nell, sino po ang Fev singer niyan? Tinatanong pa ba yan? Hindi, joke lang. Ah, Ang favorite singer ko po talaga, ang idol ko ay si Miss Regine Velasquez para naman po. wala naman ang hindi nag-idol kay Regine, Oo. eh, 'di ba? So mataas ang boses natin dahil sinabi mo si Regine eh. Siguro nung bata po ako talaga nahihit ko yung same na note na funky. Pero as I get older, parang pag lalaki ka kasi, nagiging mas rounder yung voice, mas buo. Compare nung bata na matinis. Oo. Ganon. Ano yan? Sumasali ka rin ng competition or just guesting sa mga ano-ano? Actually, never pa po ako nag-join before kahit nung bata. Mm-mm. Kasi nga po, ayun nga po, doon na po yung point. Nung pandemic lang talaga ako parang naging ganito ang mga ginagawa ko. Kasi nung high school ako, sobrang mahihiyain ko talaga. Like, hindi alam ng family ko na ako kumakanta pala. Ganun po. Oo. So, ikaw, so yung family mo, nagugulat talaga na, ay, Nung pandemic po, ganun yung reaction talaga nila. So that was nice yun. Kasi halos lahat naman tayo, ganun na nangyari sa atin nung time ng pandemic. Because hindi tayo makalabas, we're locked down, wala tayong magawa. So nasi-self-discovered. Nag-explore, Yes, nag-explore po tayo ng mga Nagsi-self-discovery tayo, like what you did. O eto, may question si Joshua. Na-encounter mo na ba yung need to stop for your passion para maipagpatuloy ang pag-aaral mo? Or nag-stop ka ng pag-aaral para makapagpatuloy ang passion mo? Para maipagpatuloy ang passion mo? Ayan. Ayun nga po, yung, di ba nagka-work nga po ako sa Villa Escudero nung pandemic, 2021. Eh, gusto ko po talaga kasing i-pursue na course ay art course, like fine arts. Ang problem lang po, wala kasing available na ganong course sa amin na malapit. So, may pinili ko po na mag-stop muna para lang ipagpatuloy yung aking work sa Villa. Oh. Tapos nung nakapag-masscom po ako, may time din po na umalis din ako ng school. Kasi nga po parang feeling ko gusto ko ba itong kinuha ko? Gusto ko talaga kasing ipagpatuloy ang aking visual arts. Gusto ko talagang mag-fine arts talaga po. Yung po parang medyo, during that time parang medyo na-depress ako ng very, very light. Ganun. So ngayon, if ever, sabi mo nga, yung course mo, hindi naman yung gusto mo, ipapagpatuloy mo pa rin siya? Ngayon po, since na-experience ko yung pagiging masscom, nung first year ako, nag-enjoy naman po ako talaga. Nagustuhan ko din yung mga ginagawa namin. So, ngayon medyo nagbago na yung aking isip. Sabi ko, parang gusto ko din pala to. I-pursue ko to. Kasi, parang nandun din ako sa field na yun. Nasa filming or photography. Yes. Ayun. Oo, kasi 'di ba sabi mo nga, yung sa content creation mo, pagiging content creator mo, tapos yung mga ginagaya mo Ayun nga po. for shop cosplay mo,
ang sabi mo kanina, camera mo lang yung Ako lang din nagagamit. po ang lahat. Pero ang ganda ng mga kuha mo, di ba? Oo nga naman. O, yan, meron pa nga ang mga, sabi ni, paano ba to? Chrislyn. Hi, Chrislyn. Pinsan Sabi ko niya, po siya. hi, Ne. Nick. Hi, Ne. Si Kirby, hi, Kapatid ko kuya. po siya. Ay, Hi, si Kirby. Kirby, Nanonood ka ayan. pala. Tapos sabi ni Eunice, super talented po yan talaga. Hi, Eunice. Oh my God. Ay, Thank okay, you. sige. Sabi ni Mark, idol. Sabi ni Mark, sample daw. Sample? O, papasamplein Anong sample? natin. Yan. Tapos meron lang tanong, ay sabi ni Yvette, siya po ang entertainer ng family Artiliaga po namin. Tapos wala ba? Before ako magpa-sample, okay. Before ako sample daw, kailangan kahit a cappella. Acapella. Anong song kaya? Oo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Yan. Ang galing naman. Regina. Kyle, anong year mo na ulit sa college? Third year na po pagpasok. Third year. Sorry, you still have like 2 years. Oh. Yes po. Ano nakikita ni Kyle in 5 years time? Siguro po ang 5 years, siguro ganun pa rin, siguro same pa rin yung mga pinaggagawa ko sa buhay ko ngayon at this point in my life. Siguro gumagawa pa rin ako ng painting. But siguro sa mas malayo na. Kumbaga, anong term sa ganun? Hindi, mas malawak na, Ayun po, ganun. Exactly. na medium, hindi na lang sa Villa Opo. Escudero, na nakastack ka sa Villa Escudero. Mhm. Diba? Yung parang hindi na lang, pero open ka na merong, tawag to, kunyari may lumapit sa'yo, Kyle, drawing mo Ay, naman opo, o open din painting po mo naman kami. Ayun po yung mga commission. Opo, nagaganon din po ako. Mm. Actually, before po ako mag-work sa Villa, ganun yung ginagawa ko. Nagpapapaint yung mga kaibigan ko, mga pinsan, mga tita, and binabayaran naman nila ako. Okay. So, meron kasi, di ba, minsan, paint mo naman kami na lang bahala lahat sa materyales. Hindi. Kasi wag papayag. Kasi your craft, your talent, hindi siya for free. Diba? Wala na pong free ngayon pagdating sa exactly. talent. Sa Yes, effort. exactly. So, meron ka bang tina-target goal sa buhay mo? Actually, ang pinaka gusto ko lang din po talaga ay, actually, minsan iniisip ko, gusto kong pasukin ng showbiz or artista. Kasi nung pandemic po, actually, gusto ko pumasok sa PBB noon. Kaso kasagsagan nga ng COVID, hindi kami makalabas ng village namin. Kasi syempre, gusto namin mag-ingat, nakakatakot. Parang ganun po yung gusto ko din. Gusto ko mag-showbiz. Bakit Basta yung gusto mo ginagamit yung mag-showbiz? Bakit gusto mo? You love acting ba? O dahil nasa isip nyo, pag nandito sa industriyang to, ay madaling yumaman? Ay, hindi po. Kasi po, happy ako sa ginagawa ko, ganun po. Gusto kong... It's your passion. Yes po, yung passion po talaga. Kasi nasasatisfy yung soul ko as an artist. Okay. Kaya pala may nakita ko dito sa mga picture mo na, like, what's this? Pangarap? Panaginip po. Panaginip. Ano naman yung panaginip? Ayun po yung recent naming naging theater play po namin sa aming major subject. Sa school. Yes po, nung second year. And ayan po yung character ko. Ang napapunta sa akin is si Nora. Sino si Nora? Ikwento mo sa anong istorya yung show nyong yan? Yung po kasing panaginip, it's about a girl na parang galing siya sa malalang breakup. And parang nagka-insomnia. Parang hindi na siya makatulog lagi. So parang may nakita sa Facebook yung nanay niya na manggagamot. And ayun si Nora. Parang manggagamot na creepy na parang siyang baklang matanda. Ganun po yung atake niya. So dun umikot yung story. Yes po. Tapos yung pagiging hindi nga po niya makatulog, parang ganun yung may eksena doon na may mga gamot ako na in-offer, mga kung ano, mga random na gamot na nakakatawa. Tapos si girl po, may namimit siya na guy sa panaginip niya. Na bigla-biglang makakat yung play kasi ginigising na siya ng nanay, may ganung senaryo. Okay. Tapos, So, doon lalo ka na-encourage na parang gusto mong pumasok sa industriya. yes po, parang gusto kong ako yung nasa camera, nag-acting or mga ganun po. Pero you haven't tried, pero wala ka pag na-try na kunyari labasan kahit sa mga beat roll, wala pa?
Parang wala pa po, Wala wala pa. pa. Hindi pa ako nabibigyan ng break. Okay, Sa- sige. O, eto may tanong ulit akong nakita. Pero sabi ni Mark, ayan, tapos sabi nga ni Yvonne, ano o sino ang mga naging inspirasyon mo sa paggawa ng artwork mo? Halos sa lahat po ng ginagawa ko, ang inspirasyon ko po talaga ay una si God. Kasi Okay. sa kanya ko po nire-rely talaga lahat. Thankful Yes. ako kasi binigyan niya ako ng ganong talento. And ayun nga po, yung family ko at yung mga taong nagmamahal sa akin. Like, aside sa parang gusto ko talaga, happy ako na ginagawa ko yon, iniisip ko din talaga sila na gusto ko talagang maging mas magaling, mag-build yung sarili ko as an artist. Para balang araw ay matulungan ko sila. Meron bang time na, eto na, nandyan lahat yung gagawin mo eh. Nandyan na, binigay sa yung material and everything. Pero walang pumapasok sa utak mo. Ay naku, recently po ganun yung nararanasan ko. Ayun lang po yung mahirap talaga kapag actually mahirap kapag pag ginawa mong career yung passion mo. Kasi kami mga artist kasi, not all the time kami iganado. May time na wala din talaga po kami maisip. So, nagkakos yun ng stress sa amin. Nagkakos yun ng stress sa akin na, ano gagawin ko? Hindi ako mapakali kasi parang wala akong gana. Yun po yung isang challenge kapag ginawa mong career yung passion. So paano mo na-solve siya? Paano mo siya na-overcome? Pero yung ganun nga pong case, yung pagka-burnout, actually ang kailangan lang po hindi mo naman kailangan pilitin yung sarili mo na kailangan ko itong tapusin. Binibigyan ko lang po yung sarili ko ng konting break, magpapahinga ako, para magre-relax lang muna ako ng kahit ilang days. Pero bumabalik naman po talaga, maya-maya parang gusto ko na mag-paint ulit. Ganun po siya. Like talagang kailangan lang ng break, pahinga, balik ulit. Parang clear mind. Yes po. Parang kailangan ko muna mag-meditate ng konti, magpahinga ng konti, ganun lang. Meron na ba dumating sa iyo na parang nagkaroon na ako ng problema o hindi problema dun sa ginawa mong art? Na parang oo, syempre chine-check naman yan kung lalo na if it's in Villa Escudero, 'di ba? Syempre meron na sabi, ay okay na to. Oh, ito pasado. Tapos merong isang art na hindi pumasa. Paano mo nagagawa? May nangyari na maganon? O anong ginawa mo? Parang wala pa naman po. Parang siguro may paparevise lang, try ko yung gantong color. Yung background, halimbawa po, yung background. Sa mga mural po, gumagawa din po ako ng mural eh. Try ko daw mas palightin ng konti. Pero before po, yung kailangan ko muna magawa ng illustration. Sample muna, gano'n. Bago ko talaga simulan. Parang magpapacheck muna ako sa kanila ng design. Parang wala pa naman pong nare-reject ng malala. So, sabi mo gumagawa ka ng mural. Gaano katagal gumawa ng isang mural? Ang pinakamatagal ko pong mural ay sa Villa Escudero ay parang halos 1 month. 1 month? Opo, pero hindi po siya straight na dire-diretso araw-araw. Parang siguro every weekends, ganun po. Ayun, siguro months po. Months ang pinakamatagal. Di ba kasi pag gumagawa ka ng mural, syempre outdoor yun eh. Di ba? Paano pag umulan? Ano ko, yun lang po ang mahirap. Kailangan namin maglagay ng canopy para Yun doon nga sa part na Yes. pagpipintahan May ko. naranasan mo ba yun? Opo. O, Like, paano yun? kumayat yung paint, pero syempre wala kaming magawa. Hindi naman namin pipigil yung ulan. Yeah. So, I need to do it again. Kailangan ko ulit-ulitin po. May time po na ganun. Di ba ang hirap, no? Pero mostly naman ang mga murals ko ay indoor, nasa loob ng isang cafe. Yeah. Ganun So, po. Tapos yung before mo ipagawa nila sa yung mural, you have to do an example na parang okay ba po to sa inyo? Yes po. Okay. Sige. Ayan, may question na naman. Sabi nga ni Mark, isa po rin siya gumagawa ng poster ng siya ang Ako po yung gumawa isa ng sa poster. nag-edit. So, meron ba tayo dyan picture na ginawa niya yung poster ng ng panaginip? Wala. O sige, hanapin natin later, ha? And then may question dyan si Yvonne. May mga times ba na may lumapit or nag-ask sa'yo na magpaturo mag-paint? Opo naman. Naku, lagi po. Like yung mga pinsan ko na, meron akong pinsan na mas bata sa akin, si Chloe, anak ng ninang ko. Pag nagpunta ako sa kanila, pinag-uusapan namin mag-paint. Sabi sa akin ni ninang, Totoy yung turuan si Ining na mag-ganyan. Tapos kami, banding namin mag-paint. Pinapanood ko siya mag-paint. Pinapakita niya sa akin yung artwork. And ayun nga po, sa dati kong school, sa Chaong po, ini-invite din po nila ako na para maging guest speaker about sa art at saka po sa pagkanta. Ayun, ganun po. Pero, kunyari, not with your relatives. Siguro yun din yung tanong ni Yvonne. Hindi sa relative mo. Sa yung mga Kahit sa online po. lang. Ay, meron po mga nagko-comment, ganun, or chat, mga nagtatanong. Pero
nagturo ka na? Yung mga basic lang po na mga dapat nilang isa-isip, pero hindi yung parang one-on-one na O parang professional na nagmeron ka ng fee. Huwag natin sabihin na Wala. ningin. May fee na. May parang talent fee na. wala pa po. Pero if you're given a chance, like meron tong mga, kasi di ba, nung magsa-summer, even though magpapasok ka na po, pero may summer na lalapit sa'yo, Kuya, 5 kaming classmate, magpapaturo kami sa'yo. Magkano ang fee namin para matulungan mo kami? Meron bang chances na magagawa mo yon o hindi na lang, ililibre mo na lang ang pagturo? Ako po kasi depende kasi pag parang ka-close ko yung Mm. parang ang hirap din singilin. Parang, Mm-mm. parang okay na sa akin ng, hindi din naman ako masyadong na gusto ko agad pera. Mm-mm. Basta gusto ko, mahilig din kasi ako, gusto ko nakakatulong din ako lalo na pag sa kapamilya ko o mga ka-close. Mm-mm. Parang okay na sa akin na matulungan ko sila. Parang okay lang kahit hindi ko bayaran, basta tulungan ko sila. Mm-mm. So, eto na. Magpapasok ka na eh. How will you gonna balance everything? May pasok ka, meron kang day job, or sabihin natin may part-time job kayang painting mo sa Villa Escudero. Paano mo sila pagkakasya? Sinabi mo kanina, tuwing gabi ka. Mhm. Iba ang third year, nandito na lahat eh. Oh my God. Oo, nandito yung thesis mo, nandito yung internship mo, and everything. Talaga Paano po. paano mo ibabalance ngayon yan? Ito nga po, nung nakaraan lang po ang Villa Escudero, nakipag-usap ako sa kanila. Kinausap nila ako na importante din naman na unahin ko yung school. Okay. Kapag meron lang po akong free time, tsaka ko lang gawin yung Okay. aking. Ayun, buti na lang po sobrang maunawain sila na nag-i-school pa ako. Yeah. Tsaka pag may free time lang po ako, nito lang po nakaraan yun, napag-usapan naman namin na ganun. So, maganda naman. Kasi, sabihin na, aminin natin na hindi, yung part-time job mo as a painter sa Villa Escudero, it helps you a lot. Especially Talaga sa school, di ba? Parang yun na yung nagbibigay sa iyo ng pang-tuition fee mo di ba? Yes po. Oh. So, hindi mo talaga pwedeng i-give up. Mm. Sa isang bigay nila sa iyo ng project, mga ilang pieces? Like for the stone. At curious lang ako, mga ilang pieces na Mga stone yun? stone. Minsan po, may papadala sila sa bahay, 12 na stones or 5. Ah, Mga ganun-ganun. hindi madamihan. Opo, hindi naman po hindi man po laging may dala na parang paminsan-minsan may dala sila. Mm. So, may message nila ako, may bago silang project, gano'n. Mm. Gano'n naman po. Hindi naman siya yung talagang regular na araw-araw ako kailangan. Oo. So, paunti-unti lang. Parang hindi Opo. sila nag-stock ng madami. Mhm. Like for this, like for the stone. Kasi yung stone pwedeng weight paperweight diba? Yes po. Paperweight. So, mga 5, 6 lang. And then sa bag, siguro mga 1, 2, 3 po. 3, gano'n. 3. Pero nung last po, may napadala sila sa akin. Ilan yun? Parang 6. Natapos ko naman sila lahat. Oo. Parang matagal na yun. Parang last year pa. So, talaga? So, pag pumunta pala tayo sa Villa Escudero, lahat ng painting na may makikita kayo doon, souvenirs nila, si Kyle lang may Yes gawa. po. But you're not allowed to put your signature in every painting. Naku, pinapalagay nga po nila. Sabi nila lagyan ko ng signature para alam nila. Actually, pag nga po may guest, tapos nandun ako, sinasabi nila sa bisita na siya yung gumawa niyan. Ganon sila. Oo. Sobrang supportive po nila. Dapat you have to put your name Opo. in may signature ka sa every painting mo. Kasi, ano yan pride and joy mo yan as Yes an po. artist. Hindi ka dapat mahiya. Hindi ko naman sinabi sa'yo, ipagyabang mo. Mhm. But that is your pride and joy. At saka pinaghirapan mo yan. So, you have to sign your name and then Yes the po. year, diba? So, Mhm. ginagawa mo na Yes sa- po. So, that's good. Oh, ayan. Pero magka-cut off lang kami. Mamaya natin pag-uusapan pa yung ibang aspect ng buhay ni Kyle. Dito muna tayo sa aking bagong segment. Eto. So, I have a new segment, Kyle. Ang tawag dito, anong headline chika mo? So, it's all about your life. So, I have this 5 folders, or we called it a newspaper. So, yung mga regular viewers ko dyan, they know what is it po. Eto po, I have this new newspaper. So, this is Monday to Friday. So, every Monday po is Monday Memories. This is all about your memories from the past. And then, every Tuesday, Choose Nexion, it's all about family, friends, relatives, mga connection mo sa tao. Okay? Every Wednesday naman is Believe in Wednesday. Your believe, paniniwala. Ito yung mga paniniwala. And of course, Thursday is Thirsty Thursday.
So, medyo naughty po to. My God. Okay, ito yung naughty natin. And then, every Friday is Friday Hustle. It's all about your career. Career, o ano pa. And then, isa-shuffle ko po siya. Isa-shuffle ko siya, and then, papipiliin ko si Kyle, not looking the folder, kasi syempre, may color coding baka nakita niya po yung color coding. And then, you will choose 2 folders. Okay. Okay. O, wag titingin. Gumano ka, tas pili ka ng dalawang Dalawa. Oo. Ayan. Sige. Yan yung isa. Ito yung isa. Okay, bigyan mo sa Ito akin po yung yung isa. isa. Okay. And then, And- one more. Ito. Yan. Okay, ang napili po ni Kyle ay Believe in Wednesday. At saka Friday Hustle. So, it's all about his belief and all about the career. Okay. Para makapagtanong po ako kay Kyle, I have 2 dice. Kailangan po niya i-dice and then kung anong number lalabas dun sa dice, yun po yung babasahin ko kasi may mga question po siya inside. Ayan. Ayan, Kyle. Let's go. Let's go, Kyle. Dalawa po. Dalawa. Sige. So, number 2. 1-1. Number 2. 1-1. So, add natin, it's 2. Number 2. Okay, 2. Sa paghanap mo ba ng pagharap mo ba sa isang dilema sa buhay, paano mo to tinitimbang? Ulitin ko ha, sa pagharap mo sa isang dilema sa buhay mo, paano mo to tinitimbang? Like for example, yung sobrang dami kong ang ganap sa buhay. Hindi ko din ma-describe kasi parang lahat yun mahal ko talagang gawin. Parang happy lang talaga ako. And yun naman yung importante kasi pag happy ka sa mga ginagawa mo, kaya mo yung pagsabay-sabayin. Ang dami nga din po nagtatanong sa akin, ba't napagsabay-sabay ko? Sabi ko, hindi ko din alam. Basta talagang happy lang ako, nasasatisfy ako sa mga ginagawa ko. Oo, no? Parang, Ganun. hindi lang happy, parang ito yung tumutulong sa'yo. Yes po, yun din No. po. Nasusuportahan ako, yung Oo. income ko. And, Yeah. As long as you love what you're doing. Ayun, yun. Kahit pagod-pagod na, diba? Okay. Isa pa. Isa pa para sa ating believe. Yes. Okay. 4 and 2. So, 6 po tayo. 6. Okay. Let's go on the 6. 6 is, nasaan siya? Okay, 6. If you were to have one motto to follow for the rest of your life, what would it be? If you were to have one motto to follow for the rest of your life, what would it be? Oo, ikaw, ano naging mantra mo sa buhay mo? Ang mantra ko po kasi talaga ay parang life goes on. Kahit ano mangyari, whatever I feel, kahit ano maramdaman ko sa lahat na nangyayari, kung ako may malungkot, magalit, or maging masaya, parang kailangan ko lang i-accept lahat ng emotion ko. Yun po talaga ang aking pinaka-mantra. Kahit ano mangyari, as much as possible, tuloy lang sa life. Like kahit anong challenges ang dumating sa buhay, parang kailangan ko lang talagang i-accept and deal with it. yes po, umanap ng solusyon. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. Hindi ka pwede magpakalunod, lalo na sa panahon ngayon. Hindi ka pwede magpakalugmok. Parang tayo lang din talaga ang makakahanap ng solusyon kasi yung tunay sa ating mga problema. Kailangan lang talaga nating i-deal kasi kung magpapatalo ka, edi talo ka ng problema. Yun po yung mantra sa buhay. Oo, at saka, hindi naman yan ibibigay sa'yo kung hindi Yes mo po, kaya. exactly. Diba? Kina-challenge lang kasi tayo ni Lord. Oo. And the more na nag-struggle tayo, the more na alam natin kung saan tayo nagkulang. At doon natin malalaman kung saan tayo nagkulang at kung alin yung mga kailangan nating punan Yeah. para magawa natin in the future ng tama. At saka, wag mong negative na yung problema, wag ka na Yes mag-negative. po, kailangan Look it on the positive side ng Exactly. problema, diba? Na parang, kahit 1% of that negative na nangyayari, look at the positive side pa din. Yes po, ganun Oo. talaga. Yan. Ang galing naman ni Kyle. Kaya nga, napakagaang po ng aura ni Kyle. Maniwala kayo sa akin. Okay. Go. Dito na tayo sa Friday Hustle. It's all about your career. Dice na tayo, Kyle. Again. And
4 and 1. So, number 5 Five. po. 5. Ayan. Okay. Teka, ha? Do you think experiencing failure is a must? Do you think experiencing failure is a must? Yes po. Bakit? Kasi, ayun nga po, gaya nga po ng sabi ko kanina, the more na nakaka-experience ka ng pagkakamali, doon mo malalaman talaga kung saan ka nagkulang. Mm. So, para sa next time, parang magagawa mo na ng tama kung alin yung saan ka nagkamali at pagkukulang mo. And, sobrang kailangan talaga nun natin eh. Hindi pwedeng perfect ka agad. Yeah. Kailangan mo talaga magkamali para maitama mo, mas mag-grow ka. Yes. Ganon. Meron ka na bang na-experience na failure na you have to face it? At paano mo ginawa? Failure sa life. Mm-mm. Actually, marami na po. Mm. Ano bang isang example ng pagkakamali ko? Or pag-fail? Mm-mm. Siguro common na yung minsan. Actually, sa paggawa po ng artwork, eto, pinaka-common to. Sa paggawa ng artwork, maraming beses po ako na nagpaulit-ulit. Like, pag hindi ako na-satisfy, again, kailangan kong burahin or panibago. Sobrang common, pero pag mas malalim na failure sa life, hindi ko naman masabi na perfect ako, pero parang wala naman akong Huwag na lang failure. Anong isang challenge ng buhay mo that kailangan mong harapin pero natutunan, binigyan ka ng lesson in life? Meron ka bang na-experience nun? Wala pa naman. Kasi ang bata pa po ni Yes. Kyle eh. So wala ka ba masyado na i-experience na isang pangyayari sa buhay mo na kailangan mong kung tanggapin to eh. No matter what happened, tanggapin ko, face it. Wala pa Ito naman. po, meron akong gustong sabihin Mm. na never ko to sinabi sa public na I actually have OCD. Mm. Meron po akong ganun. Lumala siya nung pandemic and naging hindrance po siya sa akin as an artist. Like, di ba minsan gusto mo sobrang perfect? May ganun po akong traits kasi. But I'm okay now. Okay na ako ngayon. May time na ayoko magkaroon ng paint yung kamay ko. Ang weird, no? Oo, kasi ganun po ang OCD. Pero, eh. ayun po yung is talagang challenge. Magpahanggang ngayon may ganun, pero ayun po, natutunan ko siya kung paano ko siya i-cope. Alam ko siya kung kailan siya umaatake and alam ko yung between sa mind ko at sa reality. May times po na ganun ako, like parang napupurnada yung pagpipaint ko kasi may time na parang ayoko hawakan yung paints ko kasi baka magkaroon ng paint yung kamay ko. And But to now, think painter ka, ha? ayun na nga po, ang weird, no? As an artist, as may OCD ka, ayaw mong humawak ng paint. Paano ka magpipaint? Oo. Di ba po, ang hirap ng ganun? Oh, so how you cope it? Paano mo siya na-cope? Before po, parang, syempre po, nagpa-check din ako sa psychiatrist before. And meron akong mga meds. Nakahelp naman po. Parang, hindi ko alam, parang bigla na lang din siyang nawala. Parang, nawawala po siya, tapos bumabalik. Parang ganun po kasi, ang hirap explain ng OCD. Parang, na-over yung pagiging perfectionist namin to the point na parang napo-frustrate na kami, na parang ayaw na namin kumibo, na-stiff na kami kasi ayaw namin makagawa ng something na parang ayaw namin. Or parang hindi perfect. Yes. Ganun po siya eh. Oo, ganun. Mahirap, Actually, no? sobrang lalim pa ng OCD. Yeah, na akala nila yung pagiging OCD is very simple pero mahirap na bagay yun. Ayun nga po. Akala nila nakaka-cool yung minsan may mga term nakikita ko online. Oh my God, na-OOC ako. Na parang nag-enjoy pa sila. Parang tuwan-tuwa pa sila na, oh my God, gusto ko organize. Pero hindi nila alam na kung ano yung totoong nangyayari sa taong may OCD. Oo. Na Na napipilitan. hindi po sila titigil hanggang hindi nila nagagawa yung isang bagay Ayun na gusto po. nila. Ayun Diba? po. Yes po. Na parang, ay, pagod na pagod ka na. Siguro, Gagawin mo pa rin. Hindi ko alam kung factor ba yun nun. Kaya parang napagsabay-sabay ko lahat. Kasi parang gusto ko na parang gawin lahat. It's weird. Oo, pero hindi ba dumating sa punto ng buhay mo na paano pag hindi ko na to nagawa? Wala pa naman How po. you gonna deal it? Hindi pa naman. Hindi pa naman po. Oo, wag na muna natin tanungin, ha? O sige, isa na lang before pa tayo may kwentuhan at meron pa nagtatanong sa ating comment section. Yan. Oops! Ay, nalaglag siya. Okay. Simutin ko lang. Oh, isa pa. Isa pa po. O, sige. Yan. So, 7
It's 4 and 3. Okay. Go tayo with number 7. Gusto mo bang yung work na ginagawa mo ngayon? Or do you think you have to do much better than that? Gusto mo ba yung work na ginagawa mo ngayon? Or do you think you can do much better than that? Yes po, gusto ko naman po yung mga ginagawa ko ngayon at this point in my life. Pero syempre, gusto ko din talaga mag-explore kasi feeling ko marami pa ako matututunan. Parang malayo na ako pero alam kong malayo pa ang aking tatahakin sa life. Yes. Marami pa akong matututunan sa edad kong to. Okay. May follow-up question ako dyan. Kasi nakita ko number 7 eh. Dalawa eh. Okay. Anong pipiliin mo ngayon? Career o love? Ngayon lang Ang may hirap nagtanong. mamili kasi Oh. Anong pipiliin mo? Career o love? you mean, pag sa love po like love life or something. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Pwedeng Ito po. ano. Kasi ang career kasi, alam ko ang career hindi naman kasi yung forever. Like, hindi forever ka may work, lalo na pag umedad ka na. Yeah. Parang, syempre, kailangan ko din naman ng mauuwian, pamilyang mauuwian, or halimbawa, asawa in the future. Wow, okay. Syempre, kailangan ko din ng parang magiging Katuwang. personal. Yes po, katuwang sa personal na life. Parang bukod yung career life ko sa love life or personal Okay. na life. Sige. Okay, o yan na. Parang hindi niya paano masabi pa ngayon kung love or career. But for now, I'm gonna ask you, for now, if it's love, now, not on the future. Now, love o career? Hirap pa. Parang may love life po si Kyle. Actually, Oh. meron po. Ay, buti pa pala si Kyle. Pero hindi ko siya Ikaw masyado yun. ino-open pa sa ano. Ay, okay. Sige na. Hindi ko po i-squeeze. Kasi baka pag sinabi niyang career, kawawa naman si Lavi. Pag sinabi naman niya si Love, paano naman si Villa Escudero? Hindi na Ayun po. hindi na muna magtatanong si Mami Nakakaloka na yun. ganyan. O sige, may tanong sa comment section at bago tayo. At ayan, sabi nga sa comment section, hi daw, sabi ni Katie. Kapatid ko po siya, bunso Hi, kapatid. Hi, Neng. Ilan ba kayo magkakapatid? Parang kanina pa ang dami-dami nag-hi hello Oh, sa'yo. most of them po yung mga relatives ko, pinsan, Ay, kapatid. maraming salamat po for supporting Kyle at saka Yeah. ako dito sa aking chikahan. Yan, tapos sabi ni Mark, ano ang pinaka-memorable experience mo sa social media? Ay, bakit? Sa social media, sa buong social media life ko, siguro nung minsan po may nag-trending ako na content. Ano ba yung nag-trending mong content? Yung po yung meron ako mga video kasi na ang random po kasi ng mga content ko, yung mga ginagawa ko lang sa everyday life. Ayun nga po, mahilig po kasi ako sa mga hayop, ang dami naming alaga. Oo. Merong minsan yung manok ni Daddy, tumitilaok. O, siyempre naman, Ay, tumitila ako ng ano. I mean, tumitilaok siya. Tapos naisipan ko parang random ko lang naisip ko na mag-video kami, hawak ko yung manok, pinagmamahili ko. Oo. Ayun nga po, tapos tumilaok. Tapos ginagaya ko lang yung tilaok niya. Pero parang reginified version. May kulot-kulot yung tilaok. Yung reaction ng manok, So pati yung manok nag-react kasi nga, opo. Okay. Parang nilagay ko ata yun dun sa Nandun ba yung tilaok man? Pero before that, andito na. RJ! Andiyan ang RJ! Good evening, Mommy. I miss you. Hi, I miss RJ. you too, RJ. Tingnan mo yung hair ni Mommy. Okay, I love you, RJ. And then si Eunice, ay. So, parang may alam si Eunice. Sabi niya, ay. Sabi niya, ay. Ay. So, yun yung mga ibang experience. Wala ka naman nakukuhang negative comments sa social media. Being a content creator, Naku, ma'am. Kasi ang hirap i-please ng mga tao. Talaga. Kasi akala nila, being a content creator, perfect ka eh. Mhm. You're just a normal person. Pero yung mga nag-comment naman, akala mo naman, so perfect yung buhay nila, diba? Yes po. May na-receive ka naman na Opo negative. naman, meron naman po. Paano yung mga atake sa'yo and how you deal it? Ako po kasi, hindi kasi ako ganun parang ka-people pleaser. Ako kasi, at this point in my life, parang dead man na talaga ako eh. Before po, sobrang affected ako. Like, pag may mga chismosa na kung ano-anong sinasabi, affected ako nun, parang ang bigat-bigat. Pero ngayon, wala na talaga akong pakialam. Which is good. Oo. Ayun po, parang, kung ako'y magpapadala, wala din naman mangyayari. So, wag ko na lang pansinin or hindi ko na lang binabasa talaga.
Hindi, pero may naalala ka ba na talagang hanggang ngayon nag-stuck sa mind mo na yung isang comment ng, hindi naman sasabihin na kung sino yung nag-comment, but meron ka na, In terms of paggawa naman po ng artworks, parang wala naman nang babasyakin. pero yung sa mga Sa paggawa mong, TikTok, o yung mga contents mo sa, sa TikTok, ano bang naalala ko na may harsh na parang may masabi lang. kasi doon sa Black App, kumakanta ka no? Yes po. So, wala naman nagko-comment sa'yo na hindi naman ganun kaganda yung boses mo or everything, hindi naman, wala naman. Wala naman po. Parang wala namang yung sobrang as in na, ang pangit ang boses mo. Parang lahat sila parang nagagalingan naman sa akin kahit pa So, that's good. Kasi minsan nakaka-trigger din sabi mo nga kanina, you came from the stage ng depression. Kasi if ever may makuha kang yung mga negative comment can add your depression, buti naman wala Opo, wala. Wala naman. So, that's nice. O, diba? Ako kasi, meron ako, homebody ka ba? Mahilig ka sa bahay nyo o hindi? Hindi ka masyado nag-i-stay? Depende po sa mood. Parang may time na, pero gusto ko po talaga ako'y gumagala, lumalabas. Ayoko nang nasa bahay. Depende. May times po na gano'n, gusto ko lang nasa bahay maghapon, nakahiga lang. Okay. Pero gusto ko po talaga, lumalabas ako. Gusto ko mag-socialize. Gusto ko mag-unwind. Okay. Hindi, kasi kaya ako tinanong, meron lang ako isang tanong dito, kung naging parte ka ng bahay mo, ng bahay niyo, anong parte ka ng bahay mo? Siguro, Pwedeng ilaw. siguro TV. TV. Bakit TV? Kasi, parang ako po kasi ang parang sa kanila, parang nagiging entertainer lagi. Laging parang pinag-uusapan nila ako sa bahay. Tuwan-tuwa yung mga pinsang ko. Parang madalas natatapiki ako. Parang ganun. Parang pinag-uusapan nila yung aking mga ginagawa, ganun. Especially, sobrang supportive po kasi ng aking mga parents. Mga parents, aking Mga magulang. mga magulang. Okay. O ngayon, habang nanonood dyan sila, Mami, I'm giving you the floor. Say any message for your parents. Hi, Mommy and Daddy. Hindi ko lang masabi sa personal kasi syempre nahihiya din ako. Pero sobrang thankful ako na kayo ang mga naging magulang ko kasi hindi ko na ma-describe kung gaano ako ka-blessed na meron akong parents na kagaya nyo. Na kahit anong gawin ko sa life ay talagang okay lang sa kanila and very supportive. Okay. Meron sana ako tatanungin, baka hindi maging supportive. Hindi ko natatanungin. Kasi meron pang question na may nakita ako dyan na question. Sabi ni Eunice, since you balance everything together, has that caused you physically? Dahil nga nababalance mo work, and then you have your school, tapos di ba minsan meron pag hindi ka ba nagkaroon ng physically na stress or nagkasakit ka ba? Minsan sinasabi, ayoko na muna, papahinga muna. Siguro po hindi naman, not all the time naman happy ako sa mga ginagawa ko. Parang may time nga na ako yung nababurn out, yung parang pagod na din ako. Na to the point na parang ang naging coping ko kumain, kaya medyo namilog ang aking face. Stress eating Ayun, ang ginawa pero mo. which is normal. Lahat naman nakaka-experience ng ganun. Stress eating. Okay. Medyo namilog ang ating face. Okay, sige. Ayan, meron akong alam na you're gonna invite them. Invite them. Meron ka bang kailangan i-invite sa kanila? I'm giving you the floor to invite them, Kyle. And also invite them to your social media para kung meron kang pwede ka namin subaybayan para dun sa mga pinopost po ng mga paintings mo at saka pag kumakanta ka, invite them. Ayan na. Ayos po. Una po yung i-follow nyo po ako sa aking TikTok, Facebook, Kyle Artiliaga for more mga contents and more paintings. Bali dalawa yung IG ko, isang main na Kyle Artiliaga at isang art.tiliaga. Di ba? From sa aking surname, may art na doon. And also, Villa Escudero, gusto ko din i-acknowledge ang Villa Escudero kasi nga doon po ako nag-work and sana po mag-visit kayo sa Villa Escudero para ma-experience nyo ang kagandahan ng kultura pamanong kultura ng ating mga ninuno, cultural and heritage. Kung saan mararanasan nyo meron po kami doong cultural show, museum tour and Carabao cart.
ma-experience niyo po lahat doon ng more on Filipino vibes. Oh, tsaka yung pagkain. Dun Yes, also sa- the food. Yes. Sana po makabisita kayo. At alam niyo ba sa mga taga Batangas dyan, meron kami bagong tayo na seafood fast food restaurant sa Santo Tomas, Batangas. Ito ay yung Giant Sotong. Actually, kakagaling ko po kahapon, grand opening kasi. Business Wow. po yun ng kamag-anak ko. Wow. Sa mga taga Batangas dyan, subukan nyo na ang Giant Sotong. At lalo sa mga seafood lovers. So, sotong means yung puset? Yes po. Ah. Ano po siya? Malay and Indonesian word for squid. Oh, sotong. Okay. Sotong. Oh, ayan. Tapos ako naman, thank you. Mamaya ako magpapasalamat kay Kyle. Ako naman po, sabi ko nga, make it a habit every Monday, Wednesdays, and Friday. Of course, I start the week with Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday, the Up Top Download podcast. And every Friday, Coffee Chat with the Ven. Lahat po to, same times, 7 p.m. and same channel. Our Facebook page, Ignos Novos Artist Management, with the same of our Instagram. Plus, please like, follow, and subscribe our TikTok account, ignosnovos.official. And of course, our mother company, First Son Production, with the same of Facebook and Instagram, First Son Production. And also, our like, follow, and subscribe our YouTube channel, First Son Creatives, that where you can watch this our lives, lahat po ng live namin, our Way Back Wednesday events, and also our theater shows. Andyan po. And of course, ako naman po, please like, follow my social media. My Facebook, Rachel Pulion. My FB page is Mommy Ray 3. My Instagram is Mommy_43. And my TikTok or X at Mommy Ray 3. Eto nga po, sabi nga po kanina sa atin ni Kyle, lahat pwede nating gawin. Basta mahal mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo. Kahit bata pa po si Kyle, pinagsabay niya ang pagtatrabaho at ang pag-aaral. Kasi importante yun sa buhay natin na you know how to balance life. Diba po? Kyle, maraming salamat for joining me, for sharing your life to me. Maraming salamat At din sana po. marami ka ma-inspire ng mga kabataan na katulad mo na pinagsasabay ang trabaho at ang pag-aaral at yung passion nyo. At sabi nga din po ni Kyle kanina, mahirap gawing trabaho ang passion. Especially katulad sa painting kasi nawawala yung o yung inyong pagiging imaginative person nyo. Pero kung mahal mo ang ginagawa mo, maaayos at maaayos po yun. At bibigay mo yung 100% ng sarili mo. At ito po ang inyong Mommy Ray na laging nagsasabi sa inyo, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! See you all next week. Thank you for joining us. Be safe, everybody. Bye! Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Oo. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up. Kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye!